Ayong gabi. I hope nga sa atong pagtuon, ani ang atong Baptist distinctive, maka-appreciate yung ka nga nabaptize ka. Or basi magbasol ka nga nabaptize mong koy. Bugat man dahil responsibilidad ang nagpaluyo aning Baptist. Pero kung inyong mabantayan mga kaigsunan, kining Baptist distinctive, naagyod siya sa Bible. Dili siya hinimo-himo lang ba? Ang kaning atong mga baruganan, foundation nato as a Baptist, naagyod sa Scripture. In fact, naagyod sa word nga Baptist, ang atong distinctive. So, gituyo yun na, para di yun ta kalimot, nga sa dihang Baptist ka, kada litra ana na ay nagpaluyo nga responsibilidad. So, gilearn na nato mga kaigsunan, ang letter B. Sa itong B? Biblical authority. So, wala tay laing gibarugan, wala tay laing gitudlo, wala tay gisunod, kundili ang Bible lang. Dili nato pwede atong ipabarog atong kaugalingong prinsipyo diri, batok sa prinsipyo sa Ginoo kay maglabad gyud ni atong o. Mao na mga Kristohanon dili ma-enjoy sa ilang Kristohanong kinabuhi kay wala gisunod kung unsay gisulti sa Bible, naghimo og iyang kaugalingon nga prinsipyo sa iyang kinabuhi nga wala nasibo sa pulong sa Ginoo. Nasabtan nato mga igsoon? Mao na kung dili ta kasunod ating distinctive mga kaigsunan sa Baptist, hukaso nato atong pagkabaptist para ma-free ta. Pero so far sa akong pagtuon sa pagkabaptist mga kaigsunan, nalipay gyud ko. Nalipay gyud ko nga naa ko sa Baptist gibutang sa Ginoo. Nalipay ko nga nagdaladala nga ako baptist ko. I hope nga kamo sa diyang magdaladalang mo nga baptismo, kay baw ka mo tubag nganong baptist ka. Baptist ko kay nabunyagan ko sa baptist good. Why mo? Baptist mo ko nagsulwinig na ko good. Mo na natakdan na lang Ginoo ko. Wa kay ayo nga pagka-baptist. Dapat didesidir ka, nasabtan nimo mo na itudlo gani nato mga kaigsunan sa ato mga disciples. All right? So ipadayon nato mga igsoon kining atong series sa discipleship, and this is lesson number 2, part A sa Baptist distinctive. Duhani ka hugna mga kaigsunan ang atong isgutan karon, and we will continue this karong sunod Wednesday. All right? So, ang atong isgutan mga igsoon, before ta mo pray, ang atong isgutan is the autonomy of the local church, part number 1. Autonomy, na naman ta sa letter A. B, sunod, A. So, autonomy of the local church, part number 1. Let's all stand, mag-ampo ta. Our gracious Heavenly Father, we thank you, Lord, for this evening. I pray that you will bless each and every one, Lord, with wisdom. Allow us, O God, to understand nganong baptist man mi o unsa may benefit nga among makuha sa pagkabaptist, and help us, O God, nga sa among pagkat-on niini mas ma-appreciate namo nga naami sa Baptist Church. Thank you, Lord, for the opportunity to discuss this for your glory, and I pray that you will bless, O God, each and every one, that as we listen to your message, O Lord, you will be honored and you will be glorified tonight. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen. You may take your seat, please. First, sa di pa nato isgutan, unsa may autonomy of the local church, ato sang hisgutan, unsa may meaning aning autonomy. So, ang meaning sa autonomy, it means the act or power of making one's own choices or decision. Dili ang church, ang Baptist, dili dapat manduan ni bisan kinsa unsay i-decide. Naatay autonomy, naatay power mga igsoon to decide. Wala ta nag-agad kung unsay ipabuhat sa atoa ang matag local church sa Baptist. Amen? Dili ta pwede butan. The moment nga ikaw ma-organize, you are called a local church, naa na kay autonomy. Alright?
Another meaning, according sa Merriam-Webster, the state of being free from the control or power of another. Di gud ka pwede. Dili ka pwede nga ino ka ay sa mo pagsimba diha ari mo diri. Bawal na sa church. Mo na kung dunay mga kalihukan, mga kaigsunan kay ang nahitabo gud ron daghan na kay mga fellowship nga nahitabo sa mga kasimbahanan unya usahay kanang ang church ma-under na sa fellowship. It should not be. Dapat ang fellowship, kuan lang na, fellowship lang ba? Pero pag magisgot ang church, mga kaigsunan, naadiha ang power. Naadiha ang natay autonomy, dapat dili tamanduan. Nibisan kinsa, another meaning, self-directing, freedom, and especially moral independence. Kitay mo pitol sa ato mga katawhan. Kitay mo tudlo og moral sa ato mga katawan. So it means we need to bear the principle of the Bible regarding morality. Hello? Mao na nga magdala-dala ta sa example mga kaigsunan regarding morality. Now, another good, very good meaning mga igsoon sa autonomy. Autonomy is self-rule or self-governance. All human authority for the doctrine and practice of local church lies within the local church itself. Di ara na diri unsa may mga problema, husayo na diri mga kaigsuonan. Dili nato pwede magpatabang ta ni bisan kinsa dito sa gawas, especially unbeliever. Gidili na sa Baptist mga kaigsuonan. So, tungod ani nga mga meaning, mga igsoon, ang autonomy sa Baptist, sa local church, which is Baptist, di ara. Baptists believe that every local church should be independent of a hierarchical framework or outside governmental structure. Naatay kaugalingong power diri, naatay kaugalingon nga desisyon diri without the decision of others. Even the government. Dili gud pwede nga kanag ug unsay gusto sa gobyerno mo'y atong tumanon diri sa simbahan. Kaya ang atong gituman diri pinakataas sa tanang authority. Nakasabot ta? Ang problema lang kung atong tugutan nga ang atong simbahan ipailawom nato sa authority sa tao, ato na nagsa. Pero kung ipakita gyud nato mga kaigsunan ang atong autonomy as local church, Bible Baptist Church, then mo respeto na sila. Because our reference is in the Bible. Di na to pwede na i-twist mga kaigsunan kung unsay gisulti sa Bible. Now, we are going to discuss regarding autonomy of the local church. Upat lang kabutang karon. Upat lang, di na to hutdon. Ang ikalima, sunod Wednesday na. So, unsa man na, unya na Wednesday, sa sunod. Karon, mag-discuss sa tag-upat. Importante yun nga ato ni katunon tonight. Number 1, unsa kanindot ang atong autonomy. Tanawa ha? Christ is the head of the church. You need to believe that Christ is the head of the church. Matag usa nato, maminaw gyud ta sa Ginoo. Dili ta magbuot-buot kung wala nagisulti sa Ginoo, dili gyud na nato i-apply sa atong kinabuhi. Because the head of the church is Christ. Basi nagunang, ay nara, pwede natin di maminaw ni pastor. Diha ka na sipyat. Kay ang structure sa Ginoo, adto ta maminaw niya. Ang structure niya, naghatag siyang pastor para direkta nga iyang tagaan sa giya to give the people of God para maghiusa sa pagtrabaho sa local church. So meaning, every pastor of the local churches is the direct nga nag-connect dito sa head. Ano sabda na to? So naaman ang head ri. Kani head man ni mo, maning utok. Diara ang pastor. Direkta ba? Unya diara mo diri o. Ari kamo na.
Di ba? So, you are part of the body. Pero ang pastor, direkta yun na dito sa brain. Kung unsay isulti sa brain, maog yun na ilabay diha sa baba. So, why mahimo ang baba kung wala ang brain? Nasabtan na to. So kung ang pastor mahunong na siya og sunod sa Ginoo, bisag kung saan pa niya tan-aw ang pulong sa Ginoo, wag gyud mensahe magawas. Alright? Mo na ang uban, maghimo na lang dihag bisag unsa, mo na magkalandrakas ng dagan sa simbahan, o asa magyud ta padung. Pero kung tinawag gyud ka sa Ginoo, bisan pa og unsa ka dugay, di gyud na mag-move, hantod mo move ta anang mandua. Madugay gyud ta kung di mo mosunod. Kay dili pwede mangita taglain. Di man day mo ganahan anang children ministry. Sige, ato ilisan. Arita sa mga elderly. Samot di mo ganahan. Naghuwat rata sa mando, mga kaigsunan. So kung niyo nang Ginoo, children, agako na to, agak rescue, mga kaigsunan, hantod, mulihok mo. Di gyud na usbon sa Ginoo. So, di yun na siya mausab. Siya may head. Di man na to pwede siya usbon. So, in Colossians chapter 1, di-address, scriptures na ta. Colossians chapter 1, verse number 15 to 19. The Bible says, who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature. Kinsa man siya? Jesus Christ. It goes to verse number 16. For by Him were all things created, and that are in heaven, and that are in earth, visible and invisible, whether they be thrones, or dominions, or principalities, or powers, all things were created by Him and for Him. Ang ulo sa simbahan, mga igsoon, nganong makaingon gyud ta nga powerful kayo ang church because the head is the creator of everything. So other than the church, mga igsoon, which is the body of the Lord, are just created by God, are just created by the head of the church. O tanawa, asa may mas taas diha. Nga kung magtinarong lang ang matag simbahan, ang simbahan gyud dapat motudlo sa gobyerno, sa matag pamilya, sa matag opisyalis, mga kaigsunan, sila gyud muyahat sa mga pastor, sa mga kasimbahanan, nga mangayo silang tabang imi ma-reform ning among batasan. Pero ang problema, ang simbahan may managan ngadto sa korte para husayon sila. Maunay dako kayong problema. Are you listening? Mo na ipakita nato that Baptist is different. Di yun na nato itugot, mga kaigsunan, nga ang nag-create sa tibuok kalibutan nga maoy head sa church, maulawan. 17. And He is before all things, and by Him all things consist. Kung wala si Kristo, walay nahimo aning kalibutan na. Wa ba mo nalipay nga naapil mo sa iyang lawas? Are you excited, mga kaigsunan, nga kung musunod lang yung kaniya, every desires nga naa sa imong kasing-kasing, na delight ang Ginoo sa imuhang pagka-part sa body, dili na niya i-provide. Ma-provide na, oy. Muna nakanindot, mga additional na lang na nga panalangin, isip, bahin sa lawas, mga kaigsunan. So siya mo'y naghimo sa tanan, without Him, nothing is made. Tanawag kinsa ni siya, verse 18. And He is the head of the body, the church, who is the beginning, the firstborn from the dead, that is in all things He might have the preeminence. That in all things He might have the preeminence. Dapat siya gimudawat, mga kaigsunan, sa kanindot excellency. So himaya ngadto sa head. Dili sa lawas, dili nato. Kung dili adto padung ang himaya tanan, ang excellency adto sa Ginoo.
tanang achievement nga mabuhat nato, the glory always goes to God. Kay siya mo utok sa tanan. Di ba? Muna sa ato, kita din nagtinamagay lang yuta para malipay ang head. Muna kita tanan. So, diri nato, wag yung magpanghinambog. Itudlo naman na sa Korinto. Ang kamot, dili pwede maghinambog sa tiil. Kay kung si tiil, dili siya mulakaw, way mahimo si kamot. Amen? Di sa magpinambog ang tiil ni kamot, kay kung bisag ni abot na ka dito, si kamot di mo function, way mahimo. Alright? Na, bisan kaning naa sa atong ulo, wag yung magpasigarbo ani. Kaning tulo, mata, ilong, bakba. Way magpasigarbo yun. Kay miyo ng bakba, kung wa ko, wa may ma-inform. Kung di siya ginawa, maka-inform pa ni. Mamatay man. O niya, kung wasad si mata, kay bawo siya, sakto ba na iyang gisultian? Wa man siya mata. So, sa pagtinabangay, mahimo ang misyon. Muni sa church, kung magtinabangay ta, gawas kung kita magkahiusa, ug magtinabangay ta, mahimo na to ang misyon. Kaya ang head, di yun masipyat sa paghiya. Mauni ang nakanindot nato mga kaigsunan mo. Sunod lang yun ta. Verse 19. For it pleased the Father that in Him should all fullness dwell. So, kani mo ni pangutana, kano sa ka may maya ang Ginoo sa simbahan, no? Nga kompleto yun, wagi absent ba? Kaya ba nakasabot yun ka, baptis ko, musimba yun ko, baptis ko, kugod. Basta baptis, musimba. O mo ba na inasa inyong kasing-kasing karon? Ha? Di ka angay manghinambog nga baptis ka, pero angay ka, magpasigarbo dili sa imong kaugalingon ba, dili ka nang kana bang word nga proud ba? I am proud being a Baptist. Dili ka nang nagpahinambog nga proud. Amen? Dili ka nang imong ipahinambog sa uban ba? Ikaw kuan magka ako baptist ko. Lupig na imo. Unsa ni baraha? Dili man ni baraha mga igsoon. Okay, Ephesians chapter 1. Another book atong basahon kabahin sa atong Ginoong Hesukristo nga maoy head mga igsoon. 22 to 23. The Bible says, and hath put all things under His feet, and gave Him to be the head over all things to the church. Wala lain diri nga pwede magbuot. Mabito na mga kaigsunan nga hapdos ang kinabuhi kung dili ka mutuman sa pastor, kay mao man na ang nagsulti sa gipasulti sa Ginoo. Bisan pag hidden ang imuhang pagdisobey, nagdisobey jud ka sa Ginoo. Ang pastor, limited naman ang iyang makitaan. Pero kung magbasik ang pastor sa iyang makita, kisa ito ni sunod, daghan jud wa ni sunod. Nasabtan na to mga igsoon? Kay kung ni sunod ta, nilampos na ta. Pero, nagpundok lagi ta. O niya inig panlakaw, lain-lain man tag tinguha sa kinabuhi. Dili man kung unsay na dawat na to nga instruction sa Ginoo. Amen? Kay kung nituman pa lang kita, daghan na kay tagipanda mga bunga diri oy. Di ba? O niya, so paghatag sa Ginoo natog dako-dako nga sinina, nga mutambok, mudaot man ta, dali kita mutambok, dali po kay tamdaot. Dili man consistent. Kaning Wednesday, makaingon hinoon ta, mao ni tinuod nga lawas. Ang pangutana, ang naa pagyud diri, tanan ba, willing ba mubuhat og unsay na katunan? Ginoo ra gyud nasayod. No? Ginoo ra gyud nasayod. Kamo nga naglingkod diha, Ginoo ra gyud nasayod ninyo. Kung tinuod ba mong alagad sa Ginoo? Muna, ang pastor, igor ra gyud musulti. Pero ang gatan-aw sa inyo kasing-kasing, ang Ginoo. Di man kabasa ang pastor o kasing-kasing. 23. Which is His body, the fullness of Him that filleth all in all.
So, siya mo'y mo puno, siya mo'y mo provide, siya mo'y mo kuha na to. Dili ang gobyerno o kinsa na diha mo'y mo puno. Panalangin na, oy, nga nahimo tang baptist. This is how we believe, mga kaigsunan. Christ is the head. So kung mahimaya lang yun ang head na to, sa dihang gitanaw mo niya ba? Sa dihang naminaw mo sa iyang mensahe, nakita niya nga sincere ka. Dili kay papaminaw lang ka. Kintahay na aka diha pero wa di ay. Seryoso kay Ginoo ana. Kay sukad pa na sa una, daghan kay mga worshipper, pintahay, pero si Lucifer da ito gisunod. Na, ang ilang ba Ginoo, pero ang ilang kasing-kasing layo sa Ginoo. Giwarningan na taana, so ikaw, kinsa man ka, sa dihang nisimba ka. Are you the person nga makuha ka og information gikan sa Ginoo para inigawas nimo imong ipasundayag ang Ginoo didto sa mga katawhan? O ikaw ang tao nga magpa-expect nga nangalagad ka pero stagnant di ay? You are still doing things just for your own. Ayaw kalimot, the head is with us all the time. He is with us. When you read the Bible, did He talk to you? Na? Gitagaan ba ka sa Ginoo mensahe? Nakigstorya ba siya nimo sa diyang mubasa ka sa Bible? O sa diyang mubasa ka sa Bible, wala ko ilami. Paitan, ikaw mo tudlo na to eh. Holy Spirit di ay. You should have a very nice journey with the Holy Spirit in reading the Bible. Enjoy kaya na, kung ang teacher o estudyante nagkasinabot. Ang estudyante maminaw yun sa teacher, dili magligoy-ligoy. Unya, inigtanaw sa teacher, gituman man sa akong estudyante. Malipay, Amen? Kana bitong martial art, mga kaigsunan, so nag-practice, gitudluan. Unya, pag mata pagkabuntag, nakita na sa master ang iyang estudyante, tuan nag-practice na sa gitudlo kagahapon. Malipay ang master, makat-on yun yung bata. Pero inigmata, gahagok pa man ni intahon, dukon pa, mata na kay magsesyon na ta. Unsa ka nga klase nga mga estudyante sa Ginoo? No? Mga tunay bata para tumanon or never mind. So muna, ato bantayan ha. Christ is the head. Number 2, the local church has both the authority and the ability to solve problems of its own members. Ipabarangay ti ka, bawal na sa baptist. Ay pa, naminaw mo. Di ka dritsor mugdagan. Mo ni nga, lisod kayo idil og baptist nga yawanon. Kaya di man nato pwede ipabarangay. Muna, gamit kayo ang pastor sa inyong kinabuhi. Before ka magkigdil ang tawhana, go to your pastor. Pastor, unsa may tanaw ni mo aning tawhana? Kasaligan ba ni? Ang pastor nakaibawog yun na. Kasaligan ba og di ang usa ka tawo? Safety na nimo ang man of God. Mao na nga duunon yun na nimo. Kay kung ang kanang tawhanan, dili na siya makit-an nga faithful diya sa Ginoo, agoy delikado kayo na mga kaigsunan. Matthew chapter 18 verses 15 to 17. The Bible says, moreover, if thy brother shall trespass against thee, go and tell him his fault between thee and him alone. If he shall hear thee, thou hast gained thy brother. That is the first step. To solve the problem within. Panlitan na ay wala nagkasinabot sa usa ka simbahan. Katong nabikil, dili katong nakabikil ha, katong nabikil, katong napasakitan, maoy mo dool sa nagpasakit. Brad, napasakitan ko nimo Brad. Pwede ba mag-istorya ta? Dili para magsumbagay mo. Para mag-settle.
So, ingno nimo brad, napasakitan ko nimo, mauni ang imong gibuhat na ko brad, basig unaware ka ba? Pero nasakitan magugo brad. So, kinahanglan masettle ni sa akong kasing-kasing para dili nimo dako kay nagsuon biya ta sa simbahan. Ano ba? Dili kay imo lang ihilom-hilom, pero nagbomba na dito diri, ready to explode. Unya ni cause na siya division, kay di nakaganahan makig-fellowship, patay, ang yawa, mangita man nagkabuthonon nga bomba, mo na iyang gamiton. Iya na nang ipabuto. Oh. Mo na instruction. Imong duulon, Brad. Agoy, wa man naminaw si brother. Maayo kung naminaw, kay nag-gain di mo. O niya, ang problema kay wa man naminaw. 16. But if he will not hear thee, then take with thee 1 or 2 more, that in the mouth of 2 or 3 witnesses every word may be established. Okay, careful mo aning duha nga imong pilion. Dapat kaning duha nga imong pilion, dili nga kanang mulaban nimo. Ang imong pangitaon kanang godly. Dili kanang mga marites ug marisol. Kana bang mga tao nga makapray para ninyo, kana makapatunga ninyo ba, kana makahatag og counsel. Nasabtan na to? So, naay mga leaders sa church, kung natagaag leadership mga kaigsunan, basig makatabang na. Are you listening? Pero mag-ampo jud ka sa Ginoo, Lord, tagaay kog duha ka tawo nga makatabang para ihusay nako ning akong brother. So, 2 or 3 witnesses, ingon sa Bible, every word may be established. Verse 17, and if he shall neglect to hear them, ikatulo nga angay nimong buhaton, tell it unto the church. But if he neglect to hear the church, let him be unto thee as an heathen man and a publican. Ayaw na lagpugsa. Kay bas hindi na luwas. Nakasabot ta? Wala gud diri nga ang sunod kung di gyud maminaw sa church, hala dadas korte. Walay korte diri. Treat him as a heathen. So, pwede nimo sulwiningon, pwede nimo okay, heathen naman siya. Publican naman siya. So, pwede nimo sulwiningon, ipasulwining nimo basig di na luwas. You can pray for him. Amen? Dili kay imo siyang kanang dadon sa barangay ipasumon nimo, ana ba? Dili wala ta ana. Naata diri power to solve our own problem. 1 Corinthians chapter 6. Inaot pa magkat-on mo mga kaigsunan. Amen. Baptista? O nalipay ka, baptist ka? O dara. 1 Corinthians 6, 1-8. The Bible says, dare any of you, having a matter against another, go to the law before the unjust and not before the saints. Ayaw gyud mong tuga-tuga. Dare any of you, ay gipaggibawalan gyud ta. Ayaw gyud na ninyo buhata nga ikaw nga just magpahusay ka sa unjust. Apan asa man ngadto sa saints. O karon, kung kanang mga saint diha nga naa giila sa mga kasimbahanan nga dili simbahan ba? No, religion. Mo man ay saint nila kanang mga rebulto ba? Unsa man na paghusay ana mga rebulto sa inyong problema? Ha? So unsa may pasabot sa Bible di ay ang mga saint buhi. So asa makamangitag saint nga buhi? Nasa Baptist churches. Mga siguradong luwas. So kita nga mga naa diri sa local church, we are all saints mga kaigsunan, so we can solve our own problem. Ayaw na nag-iadto dito. Kung anong ingunan naman na, daray, i-explain mga kaigsunan, verse 2. Do ye not know that the saints shall judge the world? And if the world shall be judged by you, are ye unworthy to judge the smallest matter?
Kaklaro ana, uy. Ganong mudagan man ka og lawyer. Bayran pa na nimo, di araw ay bayad. Santos naman ka. And you are going to judge the world. So kung makajudge ka sa world, kanang gamay nga matter, mga kaigsunan, di nimo kaya. Verse 3, know ye not that we shall judge angels? How much more things that pertain to this life? Wabito na gitawag ta higher than the angels? We are going to judge angels. Verse number 4, if then ye have judgment of things pertaining to this life, set them to judge who are least esteemed in the church. I speak to your shame. Is it so that there is not a wise man among you? Huwag yung makahusay ninyo. Makauulaw mo nga simbahan. No, not one that shall be able to judge between his brethren. Huwag yung makahusay. Huwag yung maalamon diha nga kayang husayon ang kanang gubot sa kanang matag-usa sa simbahan. Amo nang problema, magpa-wise-wise manggod. Kani Kristohanon nga unwise, way pulong sa Ginoo. Di man pwede husayon ni mugod ang kanang mga katawhan sa church nga naglalis, di nimo pwede husayon nga mura kag si Rapi Tulpo. Kana bang prinsipyo sa kalibutan ba? Di man pwede. We are going to settle our problem through what the Bible says. So mo nga dili pwede nga mudagan ka atong taong way basa-basag Bible. Are you listening? O di kay inyo ra sa diretso, ato tang pastor, tayo pa unsa to gingon sa Ginoo, paghusay sa mo. Sa di pa nimo dadon sa pastor, naapagani na witness duha ka buok. Ikatulo na ang pastor. Tayo pa, nakasabot mo mga igsoon? Oh. Karon, dapat naagyoy maalamon sa simbahan nga makahusay mga kaigsunan kay makauulaw ta. I speak to your shame, ingon si Apostle Paul. Verse 6, but brother goeth to law with brother, and that before the unbelievers. Kaulaw anaw. Ganun mudagan magka-brother good mo niya, mudagan mo sa unbelievers. So kaning brother, pasabot na ni, mga luwas ni ha? Mga luwas ba? Dili ni sila igsoon sa unod, kundi mga luwas ni sa mga membro sa kasimbahanan, unya ni adto sila dito sa unbeliever kay nagpahusay. Verse 7, now therefore, there is utterly a fault among you, because ye go to law one with another. Why do ye not rather take wrong? Why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Usip sabot ana, kung paminaw nimo na alkansi ka, nganong din naman lang nimo antuson? Nganong imo pa mangyog ipaabot dito sa court? Kung paminaw nimo nga ligyod siya mo surrender sa iyahang pagkamaldito, nganong din naman lang nimo dawaton kay igsuon man mo sa pagtuo? Kung panalitan nimo nga kanang alkansihon man jud kuan niya, nganong din naman lang nimo dawaton tanawon sa gisulti ni Apostol Paulo? Nganong, why do ye not rather suffer yourselves to be defrauded? Pailat na lang. Kaysa mudagan ka nga to court. Pero di man, di ka masungkot yun. Yan, nalipay pa mong baptismo. Adto man din ka sa tag 5,000? 5,000 ra ka. Dede kang bayad ha? Ang kinabuhi nimo akong singlon. Bawal man gani ang court? 5,000 pa di ibawal? Verse 8, nay. Sabot na ng nay? Oh, dili kay dagan na lang sa imong inahan. No, ang pasabot na ni, no. Ye do wrong and defraud, and that your brethren. Oh.
Muna importante. That your brethren. Kita man nabuhat mataan ni tanan. Mahitabo ang gina sa itong kinabuhi nga masayop ta. Mahitabo sa nas itong kinabuhi nga nakapasakit ta, nakailad sa taginagmay. Unya, hinumdumi, igsuon na nimo. So nga nung dili magkakadawat, nga panagsa, ikaw po yung malkansi. Diba? Pero dili sa na sayop, nga imo na siyang timanan nga kaligilad ko na niya sa una. Pero ayaw yung gubahay mo relasyon niya. Ayaw na lagsugot, nga ilarong kasunod. Diba? Kay, sa among kinabuhi bitaw, daghan naman mga na-red flag. Hindi nakautro ba, pero never nga amon silang ilhon nga kaaway. Kaya nga naman, linuwas man sa nas Ginoo. Pero, dili na lang kautro. Ano ba? So, amo sa na nga precautionary measure, but not to the extent nga ilhon na to nga kaaway. Nasabta na to mga igsoon. But, ayaw yung dadas korte. Makidaan mo sa korte, kaya wala bayad sa utang. Mas may pa magpalkansi na lang ka. Diba? Pero ayaw na siya pautruha. So, local church, naaani nga both authority and the ability to solve problem of its own members. So, panalitan, at tumog korte, niya ako inyong himuon nga, kuhan ay bahala mo diha. Witness ka, pastora, bahala mo diha, baptist ko. Ikaw, kung paminaw ni mo, di ka baptist, hala, pagsulo. Di ba? Di ko gusto ha, nga na, makitaan ako ba, agoy, puros membro sa Lighthouse, nag-abot sa barangay. Di na pwede ha. Number three, autonomy. The local church has the authority and responsibility to commission and to send out missionaries, choosing those whom it desires to support. So, naatay power to send out. Di na kinahanglan mananghita ni bisan kinsa. Naatay power to support. Depende kinsay atong nauyunan nga suportaran. Naay power to decide ang simbahan anak mga kigsunan. Dili ta pwede manduan di bisan kinsa nga oy suportaran ni oy kani kuanan dili pwede. Kita gyud dunay gahom ana. Acts 13:1-3. Tanawag unsay gibuhat sa mga apostles sa pag-start nila og mga buluhaton mga igsoon. In Acts chapter 13:1-3, ingon sa Bible, now there was in the church that was at Antioch certain prophets and teachers, as Barnabas and Simeon that was called Niger, and Lucius of Cyrene, and Manaen, which had been brought up with Herod the Tetrarch, and Saul, tanawon sila gibuhat, verse number 2. And they ministered to the Lord and fasted. The Holy Ghost said, separate me, Barnabas and Saul, for the work whereunto I have called them. Na ay pagtawag sa balaang espiritu. So, kinsa man tong isend out, tanawag unsay nahitabo sa verse number 3, sa dihang naanay gipili ang balaang espiritu, and when they had fasted and prayed and laid their hands on them, unsay gibuhat nila? They. Kinsa man ang they? The church. Kinsa man ang them? Si Barnabas and Saul. They, the church, send them away. Kinsa man na ang gisend? Ang pinili sa balaang espiritu. Dili pwede nga feel nimo ipadako, pastor, sige na pastor. Ako na kay ko, excited na kay ko. Gipili ka? O ganahan ra ka? Kay kapoy kayong hipos mga kaigsunan sa imong kalat, kundi ka tinawag. Kanang feel lang nimo ba, ganahan na dyan katawgong pastor? Dili maguni sa gana-gana, igsoon. Dili ni sa gusto-gusto. The Holy Spirit will call a specific person
for the specific place. Kaya panasabtan na nato igsoon. Okay. So, mingon ka, gitawag ko, pastor, tingali. Sa imong utok ba, tingali. Kung gitawag ka, makaibaw ang pastor. Iya man ni. He is the manager. He is the one that will make decision. So, kay iya maning buluhaton, mga galamiton naman ta diri, sumupili ang Ginoo kinsa iya ipadaan ang lugara, unya ang kaning iyang gisugo, gisangunan, nga ipadala ang iyang pinili, dapat nakahibaw sad. O kung unsaon na sa Ginoo, makahibaw ra gyud ang man of God. Ug makahibaw po ng man of God nga nagdamgo ra ka. Are you listening? Kaya ang church dapat makakita sa imuhang readiness. Kay dili ra baya ang pastor mo padala, ang simbahan sad baya. Nasabtan na to? So dapat ang simbahan makaprove nga worthy ka. So everybody knows. Mo nang they ang gibutang sa Bible because it is not only the pastor that will send out, but the whole church will pray for you. I-send out ka sa church. O tabangan ka sa church. Mga igsoon. So, moingon ana ang pagpadala og misyon. Acts chapter 14. Acts 14. Verses 26 to 27. The Bible says, and thence sailed to Antioch, from whence they had been recommended to the grace of God for the work which they fulfilled. So naagyoy mga tao nga i-recommend. Kinsa may nag-recommend? The church. Nganong gi-recommend man? Kay nakita ang ilang faithfulness. Nakita ang ilang eagerness to serve. Mga igsoon. So unsa may basihan para mahimong qualified ang usa ka tawo? Again, daily educational attainment, mga igsoon. But your closeness to the Lord. Wa gyud kalabutan nag unsay nahuman nimo sa kalibutan sa buluhaton sa Ginoo. I am sorry to tell you, but it's good to be educated. But it is best, mga kaigsunan, nga educated ka plus you are full of the Holy Ghost. Amen? Kay katong edukado, pwildihon gyud to sa wala na edukar sa kalibutan apan full of the Holy Ghost. Kung pa-istoryahon to silang duha, mas puno og kinaadman katong wa ka eskwela sa kalibutan apan puno sa balaag espiritu. Mas naa to siya moral pa-istoryahon. Kaysa mga tao nga taas kayog nahuman, unya ang liog taas pug kayo, mura nagpikak, sig pahambog sa iyang mga medal. Di ba? Nya palaaway di ay. Madulang. Bakuyawan ta mo doon. Daghan kayo yung unana, oy. No? Hambugero kayo sa ilang mga medal nga nahuman. Pero inigdoon nimo magkuan dito. Mangaway. Oh. Pero katong mga full of the Holy Ghost, humble people man to, ready to help all the time. Ready to put down kung unsay ilahang mga concern sa kinabuhi because somebody is in need. Mao man ang mga taong full of the Holy Ghost. Mao nay gipangita sa Ginoo para sa iyang buluhaton. No? Makasabot na mo, mapastor mo mga kaigsunan. Bisag muhungit na kasi imong pagkaon, na ay mga kanang need ba nga gikinahanglan ang imong presensya, mabiyaan yun na nimo. Pero katong mga nagsalig sa ilang education, pawat na. Ngaon pa may. Kaya nga naman, dako may tanaw siyang kagalingon. Pero kaning full of the Holy Ghost manggod, ang tanaw niya siyang kagalingon, servant of the Lord. And the Lord needs him at that particular time, surrender tanan. So mo na siya pilion sa Ginoo. Pangutana! Nanabatay ng nana diri? Nga willing ni mo biyaan? O imo ra magani inon nga ang pastor nga cancel ka pastor oy. Para minaw ta mga igsoon. Ang simbahan ba pwede na to i-cancel kumpara sa atong activity sa kalibutan. Mao na maglisod og tanaw ang Ginoo kinsa may iyang ipadala.
dili niya ma-equip. Tungod kay di man ta willing mo lay down sa atong kinabuhi para sa Ginoo. So meaning, walay mapadala. Kung ingon ana, makitaan sa Ginoo. Verse 27, and when they were come and had gathered, tanawag unsay ilang buhaton? Mag-reporting. And when they had come and had gathered the church together, they rehearsed all that God had done with them and how He had opened the door of faith unto the Gentiles. Ilan dayon i-rehearse sa church how God moved through us. Dili ang ilang kaugalingon ilang i-present, oy pakpak mo oy. Daghan kay naluwas didto. Oh, kung wa may nangadto. Di ta pwede manghinambog. Nga naman, kuan raman ta, galamiton raman ta, ang tinuod nga ni trabaho, nga ni convince sa kasing-kasing sa mga tao, is God. Di ba? Pasalamat ka, nirespond ka. Pero mga kaigsunan, never nga ikay nag-convince sa mga tao para maluwas. It is the working of the Holy Spirit to convince, to convict people to be saved. We are just preachers and nothing else. Mabitaw na nga, insaktuhon yun nato atong kasing-kasing so that when we deliver the message of God, the power of God can flow through the words nga imuhang buhian. Dapat mo flow gyud ang power sa Holy Spirit. Kay katong power sa Holy Spirit, mao to siya mo convict sa makakasing-kasing diha nga naminaw sa pulong sa Ginoo. Nasabtan? Mo na dili ang imong abilidad, kundi ang imong pagtuo sa Ginoo. Dili ang imong nahibaw-an. Bisa pa magbawon ka daghan kayo mga mensahe igsoon. Pero wa man sanay hait. Kaya ang hait diha ang gahuman sa Ginoo. Mo na nga naa tungod kay gipadalaman sila sa simbahan, ang ilang gibuhat ug unsay achievement report. Mo na diri gipadalaman mo tanan to make disciples, asa ang reporting. Kumusta ang inyong mga lakaw? Di ba? Naman tay group chat. Nganong di man ninyo i-post dito? Praise the Lord sa among disciple. Unya, kinahanglan inyo ginang tarungon diha, who is responsible anang lugara, aning tawhana, dili kay magrambol-rambol mo. Dapat na agyo responsible sa kalag. Amen? Unya, kita dapat individually are responsible of a soul. Dili kay magkuanta kanabitong mura ka og naghimog imong agency, unya imong gipangkuan na diha, unya gipan-deploy nimo, unya ikaw wala kay gihimo. Di man ka pastor. That is not your job. Ang imong job is to look for a soul, teach him the word of God, and bring him when he become a fruit. O nakasabot mo sa unsay mando sa Ginoo? Tanan ta manudlo. Kay matag usa nato, naabi ay gatan-aw nato. So atong i-train katong nagtan-aw nato how to do it. Nakasabot ta? O ingon ana ang atong buhaton. So we have the authority, naatay power ana, autonomy na nato mga kaigsunan. Nga maka-send out ta kita mismo missionary ta sa atong kaugalingong lugar. Every member of the church are missionaries to our Jerusalem. And that is why we need to do it also. Kay both man, Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. So, unsao man nato pagpadala kung sa atong Jerusalem, wala ta nabaid. Baptisman ta. Wa man ta nituoan ang hakot system. Unya, usaray patudloon niya ang uban. Samtang gitudloan ng iyang gipangda, kagikapoy. Ito, panlaway. Unya, usaray hala na ni kamot ditong tudlo. Dapat, batag usa na ay nagtudlo. Ingon ana mo'y powerful kaayo mga kaigsunan. Mulig-on ang mga member,
plus matarong og tudlo ang mga unbeliever. Ano sabdan? Oh. So ingon ana dapat ang inyong buhaton, dapat tudlo gyud ka. Number 4 and last. The local church has the authority and obligation to regulate its own membership. Mo na di gyud mo masuko nga gibadlong mo. Kay kung dili nato i-regulate ang mga members, magtubo ang mga membro nga badlongon mga kaigsunan. Kani sigihan natog badlongon mangyapon. Di ba? Igo raman mo amen ya pagkahuman magka. Mo din ay mahitabo inigawas ba? Unya may bawaan maguna kay di maguni ako ning simbahan na iya man is Ginoo. So meaning sobra pa sa CCTV mga kaigsunan ning matag-usan nato. Na ay galantaw ang Ginoo ug walay natago mga igsoon kung nituman bakagwa. Even now, sa diyang naminaw ka, nakakita sa mo kasing-kasing kung ni-receive ba ka sa iyang pulong gladly. Are you listening? 1 Corinthians chapter 5, 9-13. The Bible says, verse 9, I wrote unto you in an epistle, not to company with fornicators. Na ay gahom ang simbahan nga mo control, mo badlong, mo guide, mo regulate. So unsa may sa kalibutan nato, unsa may makaregulate sa kalibutan, di ba daghan kay mga ordinances? May mga city ordinances sundon mga igsoon. Unya ang uban in town way kalibutan magsigilag kadakpan. Nga bawal di ay na. Unya, ang problema sa gobyerno, usahay dili matuman ang kuan, walay mo implement sa ordinance. Nga bisan ang tig-implement, maupay nagpabadlong. O diri, mga igsoon, naamantay gisunod diri, na may mga prinsipyo nga dapat atong ipatuman sa buluhaton sa Ginoo kay iya man ni. Dapat iyang prinsipyo kita magkat-on rata ug atong i-apply. O karon, kung dili nato ni tumanon, unsa may mahitabo, gubot ang kinabuhi. So gibadlong man ta, not to company with fornicators, kani mga kaigsuonan, kanang determinado jud ba nga pagkamatyan gyud na ako ng buhata. Dili na pwede kanang ikauban sa imong kinabuhi. Verse 10, Yet not altogether with the fornicators of this world, or with covetous, or extortioners, or with idolaters, for then must ye needs go out of the world. So, gi-explain diri mga kaigsunan, kinsa man nga mga fornicators. Ingon diri sa Bible, yet not altogether with the fornicators of this world. Kay kumayon ta atong nilikayan tanang fornicators, tanan mga kaigsunan. Kay hasta ang mga young people karon mao na nay gawi nila. Ang kana mga generation karon mga kaigsunan, matud pa nila that is normal. Sa kalibutan ba? So unsaon man nato sila pagwin kung ato silang likayan tanan? Mao na ningon si Apostle Paul, yet not altogether with the fornicators of this world. Kay ngano man ang iyang instruction diha mga kaigsunan sa verse number 10, kanang fornicators or with the covetous, kay sa kalibutan daghan kay covetous, kaya na nato sila tanan. Extortioners or with idolaters, for then must ye needs go out of the world to preach the gospel to every creature, not to become like them. Mubangga naman na ang kanang go ye into all the world. Unya pagkahuman, do not be company with this kind of people. O ngano sa may reason nganong makakampany kanila? Para mahimo sa kang extortioner, para mahimo sa kang covetous, para mahimo sa kang fornicator. Dili, para imo siyang dadon dito sa light. Kay gisugo man ta to preach the gospel. Amen?
So kung makakita ta atong brother nga ingon ana, unya dili siya willing mag-usab, kay kitan tanan, biktimahunon biya gyud ta because kay mo ngano biktimahunon ta tanan, we have the flesh. Ang target sa fornication is the flesh. So if you lower your guard, mga kaigsunan, and you allow the devil to tempt you, patay kang bata ka. But when that happens sa imong kinabuhi, you need to realize this is wrong and you need to repent. You need to change your thinking. Maulay atong bantayan, kay nga naman, grabe kayo ang mando sa Ginoo, do not company with them. Kay kung panalitan ni adto ka dito sa kalibutan, daghan man ni sila. Aperting lingawa nimo. Perting lingawa nimo, nya usa may kalag nga ni maluwas nga pareha naman mo. When they talk about lustfulness, ay lustful man sad ka. Labaw pa. Diba? So dili nakakapakita og difference. Mo green joke siya. Grabe sad imuha. Palabuan pa nimo. Kung saan pa na nimo pag-win sa iyang kanang kalag nga the same color man mo. Ang reason nga nung gibawal sa Ginoo nga likayan nato ng mga fornicators sa kalibutan, covetous, extortioners, idolaters, kay kinahanglan maguta mo wali. Unya kung moingon ka nga di ko nimo kay kuan ka extortioner ka, nya bawal sa Bible na makig-uban og extortioner. Awa na, niyo na hilasa ni mga Baptist oy. Holier than thou man ni sila. Awa na, nawa imong witness mga kaigsunan. Verse number 11. But now I have written unto you not to keep company if any man that is called a brother be a fornicator or covetous or an idolater or a railer or a drunkard or an extortioner, with such an one know not to eat. O specific ha? Brother. Nga nagpadayon ani. Dahil pa nakasabot mo. Nga nagpadayon, palahubog gihapon, idolater gihapon, palaaway gihapon, mangingilad gihapon, manggamitay gihapon, fornicator gihapon, unya ni claim nga Christian. Ay pa nakasabot ha? Kay kaning matag-usa magud mga kaigsunan, naagid tay mga history sa kinabuhi. So, ang history nimo, maybe nakaagi ka og daghan nga mga panginabuhi nga naa sa kangitngit. Sometimes madana nimo sa dihang na Christian ka ba, madana nimo mga kaigsunan, and the devil is so subtle to deceive you. Malipat ka ba? Mo na constant gyud ta magpaduol sa pulong sa Ginoo because you had that before. Ingnon ni kasiyawa. For old time's sake. Di ba ka na nakasuway kag inom? Dali na kay balik mo, backslide kay ka, inom na kadayon. Nga naman, you've been there. Mga kaigsunan. Gikan ka diha. Mo bitaw nga, kinahanglan makigbatok yun talig. Uno na to itong spirito ng kinabuhi. Because naatay gitawag nga past. Nga pwede siya gamiton sa yawa sa imong present to destroy your focus. So mo na nga dapat kita, managsuon man ta diha sa Ginoo, bantayan ni nato ni mga butanga mga kaigsunan. Let's put an end. And ang maka-end ana is only the Bible. Feed yourself with the Word of God constantly. Verse number 12. For what have I to do to judge them also that are without? Do not ye judge them that are within? Di man ta pwede mo hukom man nila sa gawas kay sumo sila gainom o normal man na nila. Nung sumo sila galibin-libin man na sila, normal na nila. Kay gusto nila makakita sila kanang di na gyud sila masayo pa mo na live-in lang sa ta, di sa ta magminyo.
Muna daghang kay makaanak na sila, nanganak lagi mo. O di para mo try kay basin di ay di ni siya kaanak. Unya na puno ang nagkaduha, wa pa gyud nagminyo. Uno na puno lagi nag-ikaduha, nga wa pa mo nagminyo. Di na pa may mga adjustment. No unsa naman niglakiha. Kalibutan na, di ta pwede mo judge nila. Wa man sila kahibaw. Pero kita, we know. We know. Wala dili pwede trial before marriage. We need to put this as a regulation. Mao na dapat i-kuan gyud naagyoy i-regulate gyud nato ang matag usa. Sa sakto nga kanang buhat mga kaigsunan. Verse 13. But them that are without, God judge it. Pasagdi ang Ginoo na diha sila. Therefore put away from among yourselves that wicked person. No? Put away. Pero kay baw ka, di na kinahanglan nato palayason. Sigihan na natong tudlo. Kung di ka na siya mag-usab, mulayas na sa giya. Kabantay mo. Mulayas na sa giya kay hapdos man, hapdos. Di na kinahanglan. Di ba? O kamo, kung di mo mag-usab, pirting pugong ninyo, nag-seatbelt tingali mo. Pag-usab mo. Kaya nga naman, this is the regulation of being a Baptist. Mo na i-regulate lang nato mga kaigsunan. 2 Corinthians, katapusan nga book, 2 Corinthians chapter 2, 5 to 11. The Bible says, but if any have caused grief, he hath not grieved me. Ingon si Apostle Paul. But in part, that I may not overcharge you all. Sufficient to such a man is this punishment which was inflicted of many. Verse 7. So that contrariwise you ought rather to forgive him and comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. O tanawa, instruction ni mga kaigsunan. Naay nagpabadlong, naay nagpag-uol sa verse number 5. Unya, ningon si Apostle Paul, dilan ta magpadagyo na ni sa kanang kasakit, dito magpadas kaguol. Unsa may buhaton na to sa atong igsuon mga kaigsunan nga nangapakyas sa ilang kinabuhi. Kay kung atong hukman na nadiritso, pahawa mo diri, wa nay mahabilin. Tayo pa nakasabot ha? So dahil sugyot si Apostle Paul mga kaigsunan. In verse number 7, akong balik ko basa, so that contrariwise, you ought rather to forgive him. Nasakitan ka, forgive him. And comfort him, lest perhaps such a one should be swallowed up with overmuch sorrow. Sa sobrang kaguol ba, maswallowed up siya? Basig mo ambak niya na sa bridge. Wa siya nayawa iba, nahudasan siya. O diba? Unya or, nasamot kaguba iyang kinabuhi. Verse number 8. Wherefore, I beseech you, that you would confirm your love toward him. Brad, we love you. Do not judge him. We love you. But you need to be firm. This is the standard of being a Baptist. We love you. We want to keep you. But you need to keep the standard. Kaya dili pwede nga ang love nato sa usa ka tawo makapadeform sa standard. Isap na nato mga igsoon? Mobito lang ang Ginoo stricto kay siya bisag part sa family. Di gyud pwede nga imo siyang ipabilin kung dili siya willing mag-change sa iyang kinabuhi. Let him or her learn in a hard way. Kanang hard way, kapoy kaayo. Pero the reason why kani mga grown up, we have full of experiences.
in life. So we can counsel the young ones. Especially, we have the Word of God. So we can counsel them the best counsel. Para dili nila matilawan ang natilawan nato nga nakasipyat tas kinabuhi. Ang problema kung wa ka nakakaton, dili ka maka-counsel. Amen? So importante kayo nga sa atong pagbadlong nila, sa atong pag-counsel nila, ma-confirm nato atong gugma nila. Hello? O nakasugat na mamugtaw nga nag-grieve ka niya pagkahuman imong wala nimo tagaig chance to redeem his life. Nakasuway na mo na? Dili na. Kung pwede pa, patawag pulis. Papulis na. Let's confirm your love. Make them choose. Will you accept the standard of the Bible? Or you will proceed to your mistakes? Because you cannot have them both. Dili pwede nga makigpuyo ka uban sa Ginoo with the sin nga nag-enjoy gyapon ka sa sala. Dili pwede. Ang Ginoo masuko ana. No, nakinomdom mo sa Old Testament mga igsoon, gidaan nila ang Ark of the Covenant, gibutang nila atubangan sa idol, unsay nahitabo sa idol? Puto lang oy. Niyukbo ang idol oy. Guba mga kaigsoon, why lang hilabot? Dili pwede. Mao ni kitab ipugos gyud nato kaning atong standard nga kalibutanhon unya atong idad-on diri sa espirituhanon nga lugar mga kaigsuonan, guba jud ka. So, you'd rather keep the standard or kanang keep the worldly standard but don't stay in the presence of the Lord. Luoy kay ka. But if you continue, luoy pud gyapon ka. Because your right place, if you're a true believer, is in the will of God. So the best choice is stop the wickedness. Or else, if you are the wicked, ipadaplin jud kas Ginoo. Iya man ning buluhaton, di man ni ato ah. Nakasabot na mga igsoon. Verse number 9, For to this end also did I write, that I might know the proof of you, whether ye be obedient in all things. Importante kay ning obedience, no? So, gisuwatan ta mo, that I might know the proof of you. Kinahanglan gyud makita gyud ang kuan gyud mga kaigsunan, ang pruweba nga ikaw nag-usab na pinaagi sa obedience. Obedience. So pinaagi sa obedience, dili gyud nimo pwede i-cover up ang imong growth. Mga igsoon. Kay ang kanang pag-obey nga napugos ra ka ba, kapuyon magkamadugay. It cannot give joy. Pero kanang nituman ka, nga willing ka nituman, imong gibuhat, nga malipayon ka, manambok ka sa imong espirituhan ng kinabuhi. Magmalipayon man ka. You know what joy can make? It can make you look younger. It can make you kanang do more. Kaya malipayon man ka, bisag kapoy na ka, sige pa, go nang go. Diba? Pero kaning, sige lang kag reklamo, bugat kayo. Mubo, gamay lang mong makwanay, matrabaho. O niya, tiguang ka dali. Sige lang kag kaugtas. Mailhan man na. So the proof is, through the writing, na naman masuwat, mabasa man na to ang suwat ni Apostol Paul. So mailhan, mga kaigsunan, kung nag-usab ta, pinagi sa atong obedience. Verse 10, To whom ye forgive anything, I forgive also. For if I forgave anything, to whom I forgave it, for your sakes forgive I it in the person of Christ. Importante kaya nang ingana nga klase nga pagpasaylo.
Yung si Apostle Paul, sabi mo, pasaylo ko in the person of Christ. So can we forgive? Kaning in the person of Christ, my God, when you forgive, you forget. Makahinumduman ka sa instances, but there is no more sting. Kaya napasaylo man nimo. Imposible man na mga kaigsunan nga, di na ko kahinumdum nga gipasakitan ko nimo. Binuang po na Kaya naman to forgive and forget. Di yun na malimtan ang imong gibuhat. Pero ang nakanindot ba, kung ma-reminded ko sa gibuhat nimo nga nasakitan ko, it doesn't hurt anymore. Why? Because I forgave you in the person of Christ. That is how Christ forgive. Diba? So ang atong pagpasaylo, ingon na nasad. Okay sa diribe, makapasalig ka, di ka sa nibisan kinsa. Pero ikaw, makapasalig ba ka, makapasaylo jud ka? Sama sa pagpasaylo ni Jesus? Di lagi mo maningog. Di ka kapasalig? Gano'n, sakit dyan? Masakit ba niya itong gibuhat sa Ginoo? Yan, gahi kitag ubab, sigluwas na ta. Ganong ato man ang buhaton, ganong ato man tugutan yun nga, ang pagpasaylo sama ni Kristo, mga kaigsunan mo, atong i-apply sa atong kinabuhi. Kaya naay nag-atang mga igsuon nga devourer. Sige. Dili gani mo kuan na mo, apply na. Mahimo kang prospect, mga kaigsunan. Tanawa sa katapusan nga verse. Lest Satan, should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. Naintay, nagsigyog. Naguwat lang. Lagot na kayo ay. Nitapad na ginahinay si Satanas. Sige, lagot pa. Lagot pa. Oh. Ako na karon. Pasalamat ka, imong kalag, di niya mada. Pero ang testimony nimo, mga kaigsunan, pwede niya gubon. And it's very hard to rebuild again once the testimony is broken. Mana kung di ta mag-careful, mga kaigsunan, bisag nag-usab na ka, unya ang tanaw gyapon sa mga tao nimo tungod kay nakatilaw sila sa imong makaingon sila, kalang tauhan, ambot lang, nag-usab pa, mausab pa ba na? Hindi ba? Maliso pang bukos kawayan. Mao na nga, mag-careful yun ta. Nga naman, naamang ko'y makatilaw. Unya, mao mo nga gusto sa yawa, nga daghantang mapasakitan. Pasalamat na lang ta, mga kaigsunan, nga na-instruction ang Ginoo, nga ato silang pasayloon, ato silang tagaan sa gugma sa atong concern nila. Pero lagi, di kita kalimot sala. Wa na lang siya sakit. Pero di ta kalimot ba sa style? Sa iyang batasan, ingon ana. Mao na nga, atong ipabarog, baptisman ta. So, i-regulate nato ang atong kaugalingon, individually, mga kaigsunan, pinaagi sa pulong sa Ginoo. Mao na ningon si Apostle Paul, gisuwatan mo nako. So did you read his writings? Gitugutan ba nato nga badlongon ta, i-reform ta? Kay lisod kani mo claim na ta luwas ta, pero ang kinabuhi isip usa ka luwas absent. Absent. Oh, nailhan na kang baptist, labaw na gyud nga nagpakauaw ka sa imong kinabuhi dito sa kalibutan. Di ba? So kung panalitan regarding sa point number 4 na to, when we ask people about you, what can they say? Normal man na, as Christian as we are, lagi na yung mga tao nga di ka yun mo, pero kung i-interrogate na sila, baka anong di magkaganahan niya, o sabi, gibuhat niya mo. Some people cannot say, nga nabi siya nabuhat, basta dunggan mo guna ko, ingon na ba? So wala'y sulid. Pero makagarantiya ba ta nga wala gyoy tao diha nga naay sulid gyud siya nga evidence
nga nakabuhat ka og dili maayo ngadto niya. Being a Baptist. Oh, sabi niyo tubag ana. Limpyo ba atong konsensya anang dapita? O gapaminaw-paminaw lang tag mensahe pero sikreto kay taglabok dito sa gawas. Pasagdi lang nang mamasangil. Na kay kuan mata kanang atakihonon na kita ang mga butanga. Pero sadang atubangay ba? Kanang ang iya pasangil naman so dili siya kaatubang nimong sulti. Pero naabakay mga tao nga moatubang nato nya mingon nga kainomdom ka atong gibuhat nako. Nabay mga tao nga ingon ana kang kuntugutan ba? Kita mo'y nakaibaw ana igsoon. So kung tinuod ka nga Baptist, anak jud ka sa Ginoo. Kung tinuod kang Baptist, luwas ka. Kung tinuod kang Baptist, nakaibalang espiritu. Kung tinuod kang Baptist, autonomy ni nato as a local church. We have the authority and obligation to regulate our own membership. Yeah, we are member of this local church man. So ayaw naghuwat mga kaigsunan nga naitaong reform nimo. We have the Holy Spirit in our life. So i-regulate nato ni atong kaugalingon pinaagi sa pulong sa Ginoo. Nga bahala nagpasagin lang ta basta i-make sure nato nga kanang namasagin nato kung atubangon nato walay ikasulti. Mabitaw na ningon ang Ginoo, just make sure lang nga dili ikaw may hinungdan nganong gi-persecute ka. No, kay basin ba? Sa una nakigiaway niya kauman. Oh. Mo nagi-persecute ka kay palaway day ka. Di ba? O mo na magbantay ta ni atong baba kay ngano man. Kuan man ni kung dili na to bantayan, wa may bukog ba, way bukog. Nadiha manggawas mga kaigsunan ang mga dautan nga espiritu sa dila nato. It is like a fire, it can consume. So ang sekreto ana puno nato sa pulong sa Ginoo atong kasing-kasing buhan iyang usbon ang mga tunada, no, ang mga kuan. Mo kung ang computer na ay AI na ay kanang sa na ChatGPT. No. Kung naana ang atong mga gadget, naapud ta ana sa atong kasing-kasing. Nga, lagot na kay ka, pero imong gipaagi usa sa balang espiritu, imong isulti ba? Oh, Lord, suko na kay ko, Lord, tagai kog mga pulong. Nga di narabanin ako matun og balik. Nakabantay ta sa atong mga pinulungan? Naapa ba ng mga mahait sama sa espada? No? Mga sama sa mga blade? Sikreto kay glabok, muragwa na samad, pero pag-abot sa unahan, nagdugo lagi. Kay, nipis na kay nga pulong ba, pero hait kay tanan. Mura lagwa. Wala magbantay ta, kay usahay, kaning mga pulong, mga igsoon, sakit kay ba? Sila yung mabuhian na to. Kunya din na to mabalik. Especially kanang pass-by lang ba? Buhian na to. Nya katong tao nga itong naingnan, pirti na niyang rigor sa iyang kasing-kasing. Hangtod nga nakita, magbalik ba? Imong gisulwining, ikaw man to. To ara. Gipakaon sa Ginoo ni magbalik ang imuhang kuan, iyang gihatag niya. O, dinalos imong witness. Are you listening? So, are you a Baptist? Amen. So, kung Baptist ka, naatay autonomy mga kaigsunan. Christ is the head of the church. Unya, as a local church, we both have authority and ability to solve problems of its own members. So, muna atong autonomy mga kaigsunan. And number 3, the local church has the authority and responsibility to commission and to send out missionaries, choosing those
whom it desires to support. And number 4, sa number 4, individual practice ni, we have the authority and obligation to regulate its own membership. So ayaw nagsugot nga ang pastor mo tig-regulate nimo. Ang pastor may mutudlo how to regulate ourselves. Mga igsoon, kay kapoy kaayo magsikog pangusab individually. No, di mo kapuya na kung palitan ikaw mo'y pastor. Nya kada membro imong pitulon kapuya na magpitol ta sa atong kaugalingon. Kita mismo mubadlong sa atong kaugalingon. Alright? Do you agree with that? So, okay pa mo nga baptismo gyapon? Napay sumpayan Napay sumpayan sunod Wednesday. Okay? So I hope nga natin na-learn ani mga igsoon, autonomy of the local church. Let's all pray. Heavenly Father, thank you, Lord, for this wonderful opportunity that you have given to us, O God. Please allow us, O Lord, to remember the autonomy of the local church. Being a Baptist, naami angay nga buhaton sa among kinabuhi o among obligation, Lord, ngadto sa mga dili luwas. We need to go to them and preach to them your gospel, O Lord, o tuguti nga sa among pagka servant ana nga buluhaton, Lord, himua nga kami makita gyud ka sa among kinabuhi. Help us to regulate ourselves with the right doctrine and the right principles nga naa gyud sa imong pulong, Lord, nga makita namo nga sinuwat ni Apostle Paul para ma-insakto ang kinabuhi sa matag usa. Thank you, Lord, for the opportunity to come to the altar tonight. I pray, dear God, that those who have a personal problem sa ilahang attitude, help them to come and to ask your forgiveness, O God, and to ask you, O Lord, to change their bad character, bad attitude, Lord, nga mailisan kay kami man ang imuhang representante ngadto sa kalibutan. Thank you, Lord, for the opportunity to pray to you, O God. Please bless each and every one to come to pray honestly and heartily to you. This is for your glory. We pray in Jesus' name. Amen.